Ira POV. Will you take responsibility of this? Kasalanan mo kung bakit yan gusto mo nuklaw, Ira? Pahayag ni Dark sa akin. Talaga bang itinatanong niya sa akin habang tinutusok-tusok ako ng sawa niya? Unbelievable. Ibang klase rin tumag-amo, parehong walang awa. Paano ako makakahindig kung kumakatok na sila sa perlas ng sinilanganan ko? Nagkaganito to because of you. Wala naman akong ginawa Ikaw tong unang humalik at ang lamas ng melon ko. Melon? Hinaharap ko. Oh, but he's reacting for you. Dark! Napatili ako nang hawakan niya magkabilang hita ko. Saka niya ito ipinalibot sa bewang niya. Mahigpit akong napayakap sa batok niya dahil sa ginawa niya. At mas lalo ring naramdaman ang sawa niya sa posisyon namin ngayon. Lumalim ang paghinga ko at nawala rin ang palalamig na nararamdaman ko dahil sa init na binibigay ng katawan naming dalawa sa isa't isa. Nakita ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple ni Dark habang mariin ang titig sa mukha ko. Kumakatitig ka naman, parang gusto mo akong kainin. I would love to… Ano? Don't play innocent on me. You know what I'm talking about, Pugita? Napasinghap ako nang humaplos ang may init yung palad sa likuran ko. Ibinaon ko ang mukha ko sa leeg ni Dark dahil pakiramdam ko ay habang pinapakita kong ekspresyon sa kanya. Pinataka ni Dark ng halik ang balikat ko, paakyat sa leeg at pisngi ko. I want to kiss him so bad, kaya naman nag-angat ako ng tingin sa kanya, saka ko hinuli ang labi niya. Naging mapusok ang sagupan ng labi naming dalawa. Napaawang ang bibig ko nang kagatin niyang ibabang labi ko. Nang abala ang labi namin, ay ramdam ko ang kamay niyang humahaplos sa katawan ko. Hindi ako tumutol dahil gusto rin naman ng katawan ko ang ginagawa niya. But wait, dito ba talaga kami magchuchuktsakan? Dito mismo sa ilog? Kung ganon, bukod sa buwan at sa mga bituin, ay saksi rin ang mga engkanto at mga insekto na kalandian naming dalawa ngayong gabing to. Bless us, you're making me crazy, Ira. Pahayag ni Dark habang namumungay ang mga mata niya. He lost for me. I can see it in his eyes at sigurado akong ganun din ang pinapakita ng mga mata ko sa kanya. Napulunok ako nang maramdaman ang ginawa niyang pagtanggal sa suot kong panloob. Will you let me ravish you tonight? Namamaos ni Dark na tanong sa akin. Ngayon ka pa talaga nagtanong kung kailan natanggal mo ng pagkahok ng bra ko? So can I? Natatawa ni Dark na tanong sa akin habang dahan-dahang ibinababa ang panloob ko. Hoy! Yung bra ko! Hinampas ko siya sa dibdib nang paanurin nito sa ilog. Kakabili ko lang nun Naktol ko. Ibibili kita na mas madami. Pahayag ni Dark. Aba, siguraduhin mo lang. Ayaw mo naman sigurong rumampa ako sa palengke na walang panloob na suot, diba? Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Dark at magkunot ang noo niya. I won't let that happen. Sa akin ka lang haharap ng walang panloob, Ira. Naiintindihan mo ba? Nag-init na naman ang mukha ko dahil sa sinabi ni Dark. Diyos ko naman tong lalaking to. Mahali din pala katulad ko. Sige. Pabebing pahayag ko na nagpaangat ng gilid niyang labi. Basta ba, sa akin ka lang din naharap na walang panloob? Charot lang. Nice melon. Pahayag ni Dark habang nakatitig sa na-expose kong hinaharap. Para bang mag-hi hello. How are you ang dalawa kong hinaharap dahil pareho tong naninigas. Nakakahiya. Yayakapin ko na sana ang sarili ko nang pigilan ako ni Dark. Don't! They're beautiful. Wala na. Nauto na naman ako. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya na magsimula si Dark maglakad habang buhat-buhat pa rin ako. Narinig kong bulong niya. Bakit? You're pressing her in my chest? Mas lalang tumigas ang sawa mo. Pahayag ko na maramdaman palalo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko dahil diniinan kong sarili ko sa kanya. He cursed again. Ira!
he called in a warning tone. I giggled. You naughty Pugita? Sorry. Pagpapakuyot ko sa kanya, napailing na lang si Dark sa kanya mabilis sa dinampian ng halik ang tungki ng ilong ko. His sweet gesture is making me so kilig. Saan ba kasi ako dadalhin? Tanong ko ulit sa kanya na makalayo na kami sa ilog. To a place where I can make your scream in pleasure. Sagot niya na nagbigay excitement, but at the same time, kaba sa akin dahil sa gagawin namin. Sabi ni Marcelino masakit daw kapag first time, pero kalaunan ay masarap na raw. Mapapaa ka na raw, ganun. Siya kasing education, / paanong tamang paghaharo teacher ko? Kilala kong kaibigan kong yon, virgin yon. Sa video nga lang yung natutunan at hindi based on the true experience. Pero tiwala ako sa kadaldalan niya. Pupunta tayo sa mini cave? Tanong ko sa kanya na maging pamayor sa akin ang daang tinatahak ni Dark. Oo, tipid niyang sagot. Dark? Masakit daw kapag, You're a virgin, so it will hurt. Gusto mo na bang mag-back out? We can do it next time. Hindi naman kita pipilitin kung hindi ka pa handa. So sweet naman ng pagito ko. Pero ikaw yung masasaktan kasi hindi ka makakasuka ng sperm cells yung sawa mo. Oh, that sweet mouth of yours. Tumigil sa paglalakad si Dark, sa kanya ibinaon sa leeg ko ang mukha niya habang nagpipigil ng tawa. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko Saka, totoo namang sasakit ang sawa niya. Sawa niya ba o puson? Basta. Siya ang masasaktan kapag nag-back out ako at hindi ako papayag na masaktan ng pugito ko. I can use my hand, you know? Magmamariyang palad ka? What? Magkaano? Pinutol ni Dark ang sasabihin ko gamit ang labi niya. Stop talking. Baka dito kita angkanin sa daan kapag dinerty talk mo ako. Mamaya ka sa akin, babae ka. Ang kulit-kulit mo. Humagikik lang ako saka mahigpit na yumakap sa kanya. Nang makarating kami sa loob ng maliit na kuweba, ay kaagad niya akong inihiga. Hindi naman madumi dahil sa tarapal na nakalatag sa lupa. Are you sure about? Hindi ko na siya pinatapos. I pulled his nape and kissed him. Sa tanang buhay ko, ay ngayon lang ako naging sigurado sa biglaan kong desisyon. Just like how much he wants me and loves for me, ay ganun din ang nararamdaman ko para sa kanya. Okay, hindi na ako magtatanong. Be ready. Nakangising pahayag ni Dark. I like you, Ira. Sa tanang buhay ko, ay itong unang beses na may babaeng nakakuha ng atensyon ko. You're a lucky woman. Don't you know that? All my life, I only played with them, no feeling attached. They tried to seduce me using their money and body. Pero walang kahit na sinong nakakuha ng loob ko. Wala sa plano ko magseryoso sa buhay katulad ng gusto mong mangyari ng parents ko. Pero dumating ka, and you changed me. They seduce you using their money and their body. So, ilang babae nang naikama mo? Kunot noong tanong ko. Dapat pala hindi ko na sinabi yon. Dark. I don't remember, but it's all in the past now. As I was saying, you changed me, Ira. Ikaw ang unang babaeng nagustuhan ko kaya maswerte ka. Mayabang niyang pahayag na nagpaikot ng mga mata ko. Mabilis pa naman ako mauto. Huwag kang ganyan. Gaano mo ako ka-like? Baka naman hanggang kama lang. Naku Dark, ipapaputol ko tagay ang sawa mo kay Marcelino kapag yan ang narinig kong sagot mo sa akin. Pagbabanta ko sa kanya na ikinatawa ni Dark. Ikaw ang unang babaeng nagustuhan ko, Ira. Kung sa kakulitan mo pa lang nakuha mo ng loob ko, paano pa kaya ngayong nagkakainan? I mean, nagkakaaminan na tayo. I won't force you to make out with me. Dahil una sa lahat, hindi ang katawan mo ang naging basihan ko kung bakit kita nagustuhan. Pahayag ni Dark na nagbigay kilig na naman sa akin. Walang katapos ng kilig. Heist, ang hirap maging marupok. When I first you in the river, akala ko may engkanto akong nakita.
Maka-engkanto ka naman. Hindi ba pwedeng Diyosa na lang? Magandang engkanto kasi. Pero na makita kita, ay nakuha mo na kaagad ang pansin ko. Madami na akong babaeng nakita pero ikaw ang pinakamaganda. We, kinabog mo sila lahat? Yeah, kinabog mo sila. You're beautiful, may pagita, with or without your clothes. Pahayag ni Dark bago niya halikan ang labi ko. Napakapit ako sa buhok niya habang pababa ng pababa ang halik niya at pinaramdam niya ang ligaya sa akin gamit ang mga labi niya. Humiga si Dark sa tabi ko, saka niya inilagay sa uluhan ko ang braso niya. Tumagilid ako paharap sa kanya, saka ko siya niyakap sa bewang niya at ganon din ang ginawa ni Dark. May break time palang make love? Tanong ko sa kanya. Tumawa si Dark saka siya humalik sa noo ko. No pugita the first, hindi to break time, pahinga na to. Kumunot ang noo ko saka siya tiningala. Pero hindi pa natin nagagawa yung finale. Maktul ko. Halatang disappointed ako dahil hindi nasakop ang bataan. We'll do it next time. Saka gusto ko kapag inangkin kita ay sa mas maayos na lugar at hindi rito. I want what's the best special for you, Ira. Sagot ni Dark bago niya muling patakan ng halikan noo ko. Natouch ako. Pero paano ka? Tanong ko sa kanya. Ibinaba ko ang tingin ko sa pagitan ng hita niya at doon ko nakitang buhay pa rin ang halimaw sa ilalim ng boxer na suot niya. Eyes up, Ira. Mas lalo lang yung magagalit kung titingnan mo. Sita sa akin ni Dark, kaya mabilis ako nag-angat ng tingin sa kanya at ngumiti. Pwede kitang tulungang pakalmahin yan. Marunong ka ba kung paano? Hamon niyang tanong sa akin. I patted his bulge which made Dark gasp. Hindi yan tuta, Ira. Kumagalpak siya ng tawa, sa kanya ko pinanggigilang yakapin. Damn it! Nakonsensya tuloy akong dungisan ko ang puri mo. Turuan mo kasi ako. Umusli ang nguso ko. Ayoko namang habang buhay na inosente lang ako. Ay wait, hindi na pala inosente ang tenga ko noon pa man kasi puro na lang kahalayan na naririnig ko kay Marcelino. Kulang na nga lang, ay pa-exorcist ko ang bibig niya sa sobrang bastos niya eh. Anong gusto mo? Kinagat ni Dark ang labi ko kaya naputol ang dapat na itatanong ko sa kanya. Kapag hindi ka tumigil, ay hindi ka na makakalakad ng tuwid bukas. So behave. Pagbabanta ni Dark. As if naman matatakot ako sa banta niya. Pero syempre, ayoko siya magalit sa akin, kaya nag-behave na lang. Ayoko namang isipin niyang ang wide world kong virgin. Nakaka-turn off po sa tabas ng dila, Dark. Tanong ko sa kanya, dahilan para magsalubong ang makakapal niyang kilay. Isa yan sa nagustuhan ko sa'yo, Ira. Hindi lang matamis ang labi mo. You are brutally honest also. Minsan nga, ang sarap usala ng bibig mo. Suntukan na lang oh. Let me finish my statement first. Patawa-tawang saad ni Dark. Pasalamat ka, gwapo ka. Thank you, Lord. As I was saying, minsan ang sarap usala ng bibig mo. Gamit ang bibig ko. I smacked his chest and giggled. Ano ba yan? Pabebeng reklamo ko. Kung nakikita siguro ni Marcelino ang kaharutan ko, ay baka inginudgod niya na sa lupa mukha ko. Tinuruan niya kasi ako maging wild, hindi maging inosente. Kasi ang sabi niya sa akin ay nakaka-turn off daw para sa lalaking pagiging inosente ng girls. Naligo ulit kami ni Dark sa ilog bago umuwi ng bahay. May kaunting harutan ulit na naganap pero mabilis lang. Pinaiyak niya naman si Pugita the second, pero imbis na magalit sa kanya, ay hinayaan na lang siya kasi he's wiping her tears naman. Mahimbing kaming natulog na dalawa habang yakap ang isa't isa at katulad ng dati, nagising akong wala na si Dark sa tabi ko. Akala ko magsisimula ang araw ko ng smooth at happy lang kasi magandang gising ko, pero nagkamali ako. Paglabas ko sa kwarto, ay isang malakas na sampal ang kaagad na bumulaga sa akin.
Hindi ko inaasahan ng sampal na yon, kaya naman bumagsak ako sa sahig. Ramil! Narinig kong sigaw ni Mama Stella, sa kanya ko dali-daling nilapitan. Hindi ko na mapigilang mapaiyak dahil sa pananakit ng pisngi ko. Idagdag pa ang takot na nararamdaman ko kay Papa. Anong sinabi mo kay Manolo, Ira? Bakit galit na galit siya sa akin kanina? Asik ni Papa Ramil. Tumabi ka riyan, Stella. Hinila ni Papa Ramil si Mama palayo sa akin, sa kanya ko marahas na itinayo. Ramil, nasasaktan ng bata! Suway ni Mama Stella sa asawa niya, pero hindi nagpatinag si Papa sa mahigpit niyang pagkakahawak sa braso ko. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa balat ko, kaya napadaing ako sa sakit. Usapan namin na sa susunod na buwan ko babayaran ng utang ko sa kanya. Pero dahil sa'yo sinisingil niya ako ngayon? Kapag hindi ka pumunta ngayon sa kanya at humingi ng tawad, papalayasin kita rito sa pamamahay ko. Naiintindihan mo ba? Opo. Hagulhol ko. Muli akong napasalampak sa sahig nang itulak niya ako ng malakas. Namang buhay to? Narinig kong sigaw ni Papa bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Sinundan naman siya ni Mama, kaya naiwan ako mag-isa at luhaan. Ira, tawag sa akin ni Annalyn na nakasilip sa kwarto niya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Tipid akong ngumiti sa kanya, saka ko inayos ang sarili ko. Gusto kong puntahan si Dark at yakapin siya. Sa tingin ko kasi, ayun lang ang paraan para gumaan ang pakiramdam ko. Pero bago yon, kailangan ko munang puntahan si Tio Manolo para humingi ng tawad sa kanya. Labag man sa loob kong gawin yon, wala na akong magagawa. Kailangan kong harapin ang lalaking yun kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Di wag. Mataray na pahayag ni Annalyn sa kanya ko inirapan. Lihim ako natawa dahil sa inakto niya. Hindi kasi ako pumayag na samahan niya ako kay Tio Manolo kasi alam kong kailangan siya ni Mama sa palengke. Ayoko namang makaistorbo kaya humindi ako sa kanya. At isa pa, kaya ko naman kasi mag-isa. 15 minuto lang naman ang biyahe sa tricycle papunta sa kabilang baryo kung saan nakatira si Tio Manolo. Magtatanong-tanong na lang ako sa mga tao kung saan napasugalang pagmamay-ari nito. Sabi kasi ni Mama Stella ay doon daw to naglalagi kapag ganitong oras. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.